Welcome to my YouTube channel. Plastic body. Manual, power supply, screws, land port cover. Check natin itong B3A3 na smart camera. Meron po siyang dalawang camera na parehas pong merong backlight pag gabi. May sensor din yan. At ito po ay nagro-rotate. Ito ay nakasteady lang. At ito po yung dalawang antena niya. Dalawang antena. At meron pong nakasulat dito na South Ocean. Ito po yung likod. Dito naman tayo mag-screw. Ito yung cables niya, pang LAN cable. Ito naman yung power supply. Kung gusto nyong LAN cable, pwede. Pag malayo po kayo sa wifi signal ninyo, hindi naabot, mag LAN cable kayo. At ito po naman yung lalagyan ng SD card. Yung isa, pang SD card. Yan, yung button na yan, pang reset. Press natin yan nang naka-power yung ating CCTV. Pag pinress po natin yan mga 10 to 15 seconds, pag narinig nyo na yung voice prompt na na-reset na yung camera, na-reset na po yung camera nun. So make sure lang po na nasara natin maigi itong flap para hindi mapasukan ng tubig. So ayan, ito yung QR code ng ating camera. Nakalagay po dito pati password. So pag naset nyo yung camera dun sa settings po ng para dito sa camera na ito, ay kailangan palitan nyo yung password para hindi po makakonect yung iba sa camera nyo na nag-i-scan lang dito. Yan, meron na yung password. Nakalagay na yung password dito. So madali. Kaya maigi palitan nyo yung password kapag na-set nyo na itong camera. So medyo iba yung pagka setup niya ngayon. Dati alam ko dun sa B380 Pro ay siset mo na agad yung password na bago ng camera. So dito susundin pa rin niya yung password na dati, and then papalitan mo lang after ka makapag setup. Setup na natin yung ating B380 camera. Una, kailangan natin meron tayong B380 Pro na camera app. Download natin at gawa po kayo ng account. Then ito yung plus para mag-add ng device. So mag-i-scan tayo ng QR code. Simple lang po. Una, mag-i-scan tayo dito sa QR code nya dito, and then ay antayin natin, sundan natin yung mga proseso na sasabihin ng ating camera. So madali lang, susundan lang natin yung voice prompt na magsasalita sa camera. Turn on na natin yung camera. So ayan siya pag nag turn on. Camera is starting. Please wait. Yan. So ikot-ikot muna siya. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. So ito po yung QR code. Gamit po yung ating cellphone ay mag-add tayo ng device. Yan, plus add camera, then accept lang natin yon. Yan, scan natin itong QR code sa ating phone. So ayan, scan. Kailangan lang natin i-accept itong sa mga ano niya, para sa permissions, i-accept natin. Then lilitaw yung ating wifi. Yan, ito yung ating wifi. Yung tinatanggap lang po na connection nitong camera ay 2.4 GHz. Then ilagay natin dito yung password. So yan, nag-scan ako ng ibang wifi, sa bahay pa rin yan.
Yun yung pangalan ng wifi. Then ilalagay natin yung password. So make sure na tama yung password na ilalagay ninyo, yung password ng wifi sa bahay ninyo. Then confirm natin. At ang next step naman, yung next step, gamit po yung mga camera nito, ay scan natin itong QR code na lilitaw sa cellphone. Tayo nating magsalita. Ayaw niya. Received configuration information. So pag nagsalita na nun, check natin yan. Connecting. Magko-connect na yung device. Network connected. Yan. Yan. Connected na po siya. View device. May lilitaw na QR code. Kailangan i-save po natin yan sa phone para in case na mabura yung QR code dito. Pag nabura ay may kopya pa tayo ng QR code. Kasi pag nawala ito ay hindi na tayo makakakonect sa camera. Yan, allow lang natin kapag may lumilitaw. Yan. So ito, ayan yung lumilitaw sa ating camera. Yan, dalawa siya. Ang image quality ay clear naman, clear sila, clear. Yan, image quality, clear, malinaw siya. And tingnan natin kung pwede nating select yung isa. So hindi. Yan, masusum natin. Pero hindi, parang hindi natin pwedeng tignan yung isang camera lang. Ayan. Hindi natin pwedeng tignan yung isang camera lang. Yung mga camera pala na ito ay magpa-function kahit wala po siyang nang nakalagay na SD card. Pwede tayong mag-view sa camera pero hindi sila nagsisave. Ayan. Masusum natin yung each camera, and then dito po sa PTC ay magagalaw natin yung camera sa ilalim. Ayan o. Siya. Ayan, umiikot siya. Sensya na kayo, medyo makalat. Yun ako, lumitaw na ako. Ayan. So ayan po siya, gumagalaw, right? Ayan. Gumagalaw siya. Ang nakokontrol lang natin syempre yung sa camera sa ibaba. Yan yung image quality niya. Hindi sila parehas ng kulay, parang mas puti yung steady na camera. Mas puti. Yan. So nagsisave siya. Pag nag-record tayo dito, pag pinindot natin yung record ay magsisave po yan sa mismong phone natin. So ito po yung mga function naman ni app. So basic yung mga function po niya ay meron po siyang PTC po, yan po yung para may set natin yung camera kung saan natin gustong nakaharap, at meron tayong mga presets dito para ma-save natin, then yun yung i-select natin para dun nakaharap yung camera. Meron siyang snapshot, speak. Yan, ilaw lang natin pag may lumilitaw na na kailangan niya ng permission, i-allow. Speak. Hello. Yan,
nagfi-feedback, ganun po. Then recording, nagfi-feedback siya kasi malapit ako sa camera. Recording. And then dito sa more, alarm, light control, motion track, image settings, PTC, calibration, inversion. So yan po yung mga sa app niya, yung mga features. Ayan. Napindot ko na naman yung speak. So ganun lang po siya, madali siyang iset, and then clear naman yung camera, especially kung malinaw yung o maliwanag sa ating room. So dito sa ano namin maliwanag, and meron siyang ilaw, yan, backlight. Pag gabi pwede nating i-auto on yan. Reminder lang po, after nyong na-setup natin tong camera, kasi yung dati, kasi hindi ako naka-register dati, ni-require ako nitong application na mag-set ng password para sa QR code ng camera. Yan, itong QR code nyo dito. Kapag kasi hindi ka mag-set up ng different password tsaka para sa CCTV camera, para dito sa QR code, lahat ng mag-scan dito ay madaling makakakonect. So ang gawin natin, palitan natin yung password nitong CCTV camera. Iba po yung password para sa Wi-Fi. So ganito lang po, buksan natin yung ating V380 na app, then puntahan nyo po dito, yan, yung tatlong dots sa mismong device natin, then settings. Yan, dito sa settings, punta kayo sa password. Yan, change device password. Dito magsiset na tayo ng password, username, tapos yung password para sa ating CCTV camera. So siset tayo. Ayan, may nakaset na tayo. Kailangan yung password natin ay 8 to 40 characters, tapos may tatlong magkakaibang types of characters. Yan, numbers or ano yan, yung mga dollar signs, ganun, para hindi sila madaling ma-crack. Yan. Yan. Pwede rin, pwede rin palang yung password nyo ay word lang, tapos merong dalawang number. So mag-add kayo ng number sa password para hindi sila madaling makuha or makrack. Then confirm. So ayan, napalitan na natin yung password ng CCTV camera niyan. Every time na may mag-scan dito para kumonek, hindi nagagana yung password na nakalagay dito, kasi yung default password niya yan nakalagay po dito. Hindi na siya gagana, yung password na bago na yung gagana. And saka pala, para ma-share natin yung itong CCTV, kung gusto nyo mag-connect ng maraming cellphones or yung mga kamag-anak nyo sa abroad, ay i-share nyo lang yung QR code tapos yung password na sinet nyo, or para wala silang full admin access, ay pindutin nyo lang to. Yan, ulit. Yan, pindutin nyo tong tatlong dots, then share. Yan, view only. Yan. Mamimili ka dito kung view only or allow control yung gusto mo. So view only muna tayo para wala silang full access dito sa CCTV camera. So ayan, yung next step ay i-add natin yung account nung gusto nating i-invite. Yan, type natin yung mobile number or yung phone na yung email address na ginamit nila. Ita-type natin yung email address
po, yun yung ginamit nila para ma-register yung account nila sa V380. So kailangan po meron din silang V380 account. Yun po yung gagamitin natin para i-share natin. I-type natin dito yung email nila or phone number. So ganoon lang po kadaling mag-share ng account dito sa V380 para magamit po ng mga relatives natin abroad. So temporary installation. So check natin. So this up. Ayan siya. Dalawang camera. Ayan. Dalawang camera. Hindi sila pwedeng isa lang. Hindi pwedeng isa or sa isang screen yung isang camera lang yung makikita. Lagi silang magkasama. Ayan. Lagi silang. Yung quality ng video niya kapag umaga, ayan, ganyan po. So, ayan siya, ganyan po siya kalinaw. Ayan, try natin zoom. So, ganyan na siya. Sagad na yung... So, ganyan lang yung quality po niya. Hindi siya ganong malinaw kapag sinusum. Pero, okay na to. Kung maliit lang yung harap ng bahay nyo or sa loob ng bahay, okay na to. So, yan po yung ating review nitong V380 SmartNet camera. Dual camera po yan. Yung sa camera quality ay halos kaparehas lang nung V380 na ginamit natin. Hindi lang parehas yung pinakakulay nila. Parang yellowish dito ito sa taas. Mas white dito sa baba. Yan. V380 SmartNet camera.